Ang bawat taong pinagugulan mo ng oras ay siyempre nakakakuha ng konting lakas mo. Kapag binigay mo sa kanila yung oras at lakas, nakakatanggap ka rin ng mga bagay mula sa kanila. Mabuti man yun o masama. Kapag sumama ka sa mga taong toxic, mauubusan ka talaga. Kaya mga taong mulat na sa katotohanan ay natuto na sa buhay. Hindi nila hinayaang makapasok ang mga taong toxic sa buhay nila. Dapat mamili ka ng mga taong binigyan mo ng panahon. Hindi mo kailangang hayaan ng mga taong toxic na makadistract sa iyong buhay. Marami kang makakasalamuhang negatibong tao. Nasa sayo na kung paano mo lilimitahan o kung bakit ka lalayo sa kanila. Alam mo kung ano ang mapait? Minsan ang mga taong toxic ay mga kaibigan mo o kamag-anak mo pa. Mas lalong mahirap lumayo kapag ganon. Kahit nahihirapan kang bitawan sila, tandaan mo na ang paglaya mula sa kanilang impluwensya ay makatutulong sa'yo na umunlad. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras. Dahil, number 1, hindi nakakatulong sa'yo ang mga taong toxic. Bakit ka pa sumama kung wala naman silang maitutulong sa iyong pag-unlad? Plano lang nilang pigilan ka. May iba kasi na binaliwala lang nila ang kilos ng taong toxic. Pero naaapektuhan pa rin sila. Hindi mo mabaliwala ang katoksika nila kung nasa tabi mo pa rin sila. What if pamilya mo ang toxic? Lalayas ka ba? Pwede kung may mapupuntahan ka. Pero kung wala, kahit apektado ka sa mga galaw nila, matutunan mo rin naman yan kung paano sila baliwalain. Mamamanhid ka na. Tandaan mo na sa pamilya, magkakaiba ang personalidad, opinyon at diskarte ng bawat miyembro nito. Dahil sa pagkakaiba-ibang ito, nagiging masaya ang buhay. Hindi boring ang buhay. Challenging ang buhay. At isa pa, marami tayong matutuhan sa bawat isa. Pero kung minsan, hindi natin sila naiintindihan at naiinis tayo sa kanila. Panghihinaan ba tayo ng loob? O lalayas na lang ba tayo dahil sa gayong problema? Hindi. Kung gusto mong lumayas, lumayas ka ng walang kinimkim na sama ng loob. At pagdating ng panahon, ay baka magbago sila at mapagtanto nilang sila ang may problema. Pero alam kong mahal mo ang pamilya mo at gusto mong makasundo sila. Hindi rin naman sila perpekto katulad mo. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero tutulungan tayo ng pag-ibig na makapagpatawad. Totoo naman na kapag may nakasakit sa atin, napakahirap talagang kalimutan. Napakadaling magalit at magkimkim ng sama ng loob sa taong yon. Kaya lang, kung may kinimkim tayong negatibong emosyon, hindi tayo sasaya. Kaya bigyan natin sila ng sapat na panahon bago tayo magpasya na lumayo na sa kanila. Kaya wag mo silang paglaanan ng oras. Dahil, number 2, hindi mo sila kailangan. Ang mas kailangan mo ay yung mga taong positibo sa buhay. Dahil siguradong may matutunan kang bagong ideya sa kanila. Ang mga taong nakapalibot sa atin ay pwedeng makabuti o makasama sa atin. Kaya kailangan nating maging matalino sa pagpili ng kaibigan. Huwag tayong magpalinlang. Ang masasamang kasama ay sumisira ng maganda nating pag-uugali. Kasi mahahawa na tayo sa katoksika nila. Hindi natin aasahan na magiging madali para sa atin na gawin ang tama kung ang pinipili nating kaibigan ay mga taong gumagawa ng mali. Kailangan nating piliing mabuti ang mga kaibigan natin. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras dahil, number 3, hindi ka makakilos ng maayos. Hindi ka na makapag-focus sa mahalagang bagay dahil palagi mong iniisip ang negatibong ginagawa sa'yo ng mga taong toxic. Napapaligiran tayo ng mga taong negatibo, pero tumahimik ka lang. Let silence be your teacher. We need to allow our minds to stop, to rest, and reset. Feel the benefits of silence. Hindi mo maririnig ang ingay sa labas kapag kalmado kang gumagawa ng mga bagay para sa sarili mo. Focus on what's truly going on inside of you. Tandaan mo, hindi lahat ng tao ay welcome sa buhay mo. Kaya wag mo silang paglaanan ng oras. Dahil, number 4, ipapamukha nila na ikaw ang masama. Naramdaman mo ba na parang ikaw ang may mali? Tapos nagsusorry ka kahit hindi mo naman kasalanan. Nangyayari yan dahil yan ang ipinaparamdam nila sa'yo. Toxic people like to make us think we are the ones in the wrong. Tapos sila pa ang may ganang humingi ng pabor. Karamihan kasi sa atin ay naging sunod-sunuran dahil ayaw natin ng gulo. Pero hindi mo ba naisip na ikaw ang lumikha ng gulo sa sarili mong buhay? Wala ka ng peace of mind. Ang opinion ko lang, dapat marunong tayong mag-sorry sa tamang paraan. Hindi yung tinatanggap natin ang kasalanang hindi natin ginawa. Dapat i-check mo rin ang behavior mo. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras para, number 5, hindi ka maging biktima. Hindi ka tulad ng mga taong toxic
Nagpapakabiktima na lang sila palagi. Palagi silang naninisi. Kaya huwag mong ibigay ang panahon mo sa kanila. Dahil wala ka namang makukuhang aral sa kanila. Pero natural lang naman na kaawaan ang ating sarili. Na para bang biktima tayo ng lahat ng pangyayari. Gusto nating manisi sa ibang tao kung bakit nandito tayo ngayon. Zoom out in your life. Find one opportunity or lesson in the situation you're in. Kung medyo naapektuhan ka ng mga negatibong tao sa paligid mo, ayos lang na makaramdam ng negatibong emosyon, pero dapat may time limit. Of course, we need time to process what has happened. Take in all the emotions that a situation caused. Take responsibility for your life. And acknowledge that you can choose who to give your energy. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras. Para, number 6, hindi ka mahawa sa kanila. Kung nakakahawa ang positive vibes, mas nakakahawa ang negative vibes. Ang positibo kong tao, pero minsan may mga konting negatibong bagay na naapektuhan ako. Kaya ang ginagawa ko, pinutol ko ang ugnayan sa mga taong ito. Huwag mong hintayin na bumagsak ka na at makalimutan mo na kung paano ka babangon. Life is too short to be friends with toxic individuals. Plus, there's a lot of great people out there. Sa halip na hayaan silang sirain ng iyong pananaw, magpasya ng manatiling motivated. Kapag ginawa mo ang desisyong ito, mas madaling baguhin ang mga bahagi ng iyong buhay na nakakagambala sa iyong positibong saloobin. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras dahil, number 7, mawawala ang iyong peace of mind. Mas mabuti pang mag-isa kaysa sa sumama sa mga taong toxic. Kung mag-isa ka, mas makakapag-isip ka ng maayos. You can explore the possibilities for your life. Hindi mo man mababago ang pangyayari, hindi mo man mababago ang mga tao at ang mga sinasabi nila sa'yo, pero mababago mo ang iyong pananaw sa buhay. Huwag kang matakot mag-isa. Hindi sumpa ang pagiging mag-isa. So treat it as an opportunity to develop yourself into something more mature and more productive. Tratuhin mo ang pag-iisa bilang isang pagkakataon upang buuin ang iyong sarili at upang magawa ng mga bagay na may kabuluhan. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras dahil, number 8, maiipit ka sa sitwasyon. Kapag kasi kasama mo ang mga taong toxic, hindi ka makakaayaw sa mga sasabihin nila. Kahit ayaw mo, mapapayes ka na lang. 2 letra lang ang no. N-O. Pero bakit napakahirap bigkasin? Yes ka ng yes kahit napipilitan ka ng gawin ang bagay na yon. Tandaan mo na may karapatan kang ipahayag ang iyong mga opinyon. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras para, number 9, hindi ka na maapektuhan. Kung hindi mo sila bibigyan ng oras, gagaan ang iyong buhay. Mas lalo kang lalakas at may oras ka para sa mga gawain mo. At ang pinakamahalaga ay ang oras mo sa Diyos. Sa panahon ngayon, marami ng tao nakakalimot sa Diyos. Akala kasi nila na walang Diyos na tumutulong. In your free time activities to do, include a point to spend some quiet moments in prayer. And thank God for everything that He has blessed you with. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras upang, number 10, makontrol mo ng maayos ang iyong buhay. Ang mga taong toxic ay distraction sa buhay natin. Kung wala sila sa ating tabi, mas makakapag-focus tayo sa ating buhay. Makukontrol natin ng maayos ang ating pag-iisip. Tandaan mo na hindi mo makukontrol ang mga tao. Kaya mag-focus ka sa buhay mo. Dahil yun lang ang makukontrol mo. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras upang, number 11, hindi na rin sila didikit sa'yo. Kapag wala ang mga taong toxic, mabubuksan ang iyong pag-iisip. Magiging malaya ka na. Kapag nakadikit sila sa'yo, madali ka nilang bibilugin. Kapag alam mo kung ano ang gusto mo sa buhay, doon ka rin dapat nakapokus, di ba? Pero kung nasa tabi mo ang mga taong toxic, hindi mo magagawa ang bagay na gusto mo. Dahil sila ang hahadlang sa'yo. Kapag napapalibutan ka ng mga taong positibo, nakakatulong sila kung paano alisin ang anumang toxicity. Surrounding yourself with positive people helps you stay on track. And positive people help you become the best version of yourself. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras. Dahil, number 12, masasayang lang ang oras mo. Mauubos ang lakas mo sa walang kwentang bagay kapag kasama mo sila. Masasayang ang oras mo. Wala ka namang matutunan sa kanila. Huwag kang mag-aksaya ng kahit 1 minuto sa pagdikit sa mga taong toxic. Dahil anuman ang mangyari, hindi worth it ang nawala mong oras. Pag-isipan mo mabuti ang sitwasyon. Kung wala kang patutunguhan, huwag ka na lang sumama sa kanila. If you give the negative person your time and attention, it will only worsen the situation. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras upang, number 13,
makalabas ka sa nakaraan. Ang mga taong negatibo ay hindi pa nakamuhon sa kanilang nakaraan. Nagiging toxic na sila sa kakaisip tungkol dun. Lahat naman tayo ay may pinagdadaan ng mahirap at masakit. But those negative experiences you had can actually be used for learning and future experiences. Kung sasama ka sa mga taong toxic, malulunod ka sa nakaraan nila. Sabi ko nga kanina, mahahawa ka sa negatibong enerhiya nila. Sa halip na balikan ng nakaraan at magpalamon sa negatibong nangyari, panatilihing aktibo ang iyong sarili at tamasahin ang kasalukuyang sandali. Kaya huwag mo silang paglaanan ng oras para, number 14, madali kang magbago. Ayaw ng taong toxic ang pagbabago. Nalalamon na kasi sila sa mga paniniwalang hindi totoo. Kung gusto mong makalabas sa iyong sitwasyon, lumayo ka muna sa mga taong negatibong mag-isip. Kung positibo kang tao, tanggap mo ang pagbabagong nangyari sa buhay mo nang walang pagrereklamo. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong buhay at kung handa ka ng lumayo sa mga taong toxic, dapat alam mo rin kung ano ang mga pinagagawa nila. Kapag palagi silang naninira ng iba, ng chichismis, toxic na tao na yan. Mas matakot ka kung may chismosa kang kaibigan. Kasi kung wala ka sa tabi nila, ikaw ang pagchichismisan nila. Yung mga taong paasa, yung mga hindi marunong sumunod sa mabuting usapan, napaka-toxic na ugali yan. Lalo na kung sila mismo ang nagsabi na gawin nila ang isang bagay, tapos hindi pala. Ang daming nangungutang sa akin. Nangangako pa kung kailan ako babayaran, tapos hindi pala ako binayaran hanggang ngayon. Alam ko naman na may good and bad days tayong lahat. Pero hindi rason yun para hindi isipin ang kapakanan ng iba. Tapos hindi pa consistent. They will behave erratically and never follow through on commitments. Hindi mo malalaman kung ano ang aasahan mo mula sa kanila. Dahil bihira nilang gawin ang sinasabi nilang dapat gagawin nila. Tapos sila pa ang gusto ng atensyon, kahit ayaw na ng mga tao sa kanila. Attention seeker. Kapag ang isang tao ay palaging nangangailangan ng isang bagay mula sa'yo, ito ay tanda ng paghanap ng atensyon. Gusto nilang unahin mo sila. Magagalit sila kapag ang tagal mong mag-reply. Gusto nila, buong oras mo ay para sa kanila lang. Binibilang nila ang mga nagawa nilang tama para mag-guilty ka. Para mabigyan mo sila ng oras at atensyon. Naghahanap sila ng sukli. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, hindi ka nila susuportahan. Hindi rin sila mauubusan ng kadramahan sa buhay. Siyempre, madidikit ka sa kanila dahil sa awa na yung nararamdaman. Sila ang gumagawa ng drama at sila din ang gumagawa ng gulo. Gusto kasi nilang makita kung ano ang mangyayari kapag nadudulot sila ng negatibong sitwasyon. Gusto nilang makita ang reaksyon mo. Kung hindi ka magagalit, patuloy nilang gawin yan sa'yo hanggang sa manghina ka. Wala silang respeto sa mga boundaries mo. Kapag sinabi mo sa isang tao ang iyong mga pangangailangan, dapat nilang igalang ang iyong sinasabi. Pero ang mga taong toxic ay hindi papansinin ang iyong sinasabi at patuloy na ginagawa ang anumang gusto nila. Ito ang paraan nila para kontrolin ka. Minamanipula ka nila para makuha ang gusto nila. At wala silang ibibigay na kapalit. Magsisinungaling sila. Ini-exaggerate nila ang pangyayari para maniwala ka lang. Mahirap lumayo sa kanila, lalo na kung sobrang close mo sa mga taong ito. Gayunpaman, dapat mong gawin ang pinakamainam para sa ikabubuti ng iyong buhay at para sa ikauunlad mo. Huwag kang malungkot kung malayo ka na sa kanila. Kapag pinutol mo ang ugnayan mo sa mga taong ito, asahan mo na marami silang ibabato na makakasakit sa'yo. Sisiraan ka nila. Minsan nakonsensya ka sa paglayo sa kanila. Gayunpaman, hindi ka dapat malungkot sa pagbitaw. Lalo na kung alam mong hindi ito mabuti para sa'yo. Wala kang utang sa kanila. Wala kang dapat ikatakot. Magiging okay rin naman ang lahat. Kaya mag-focus ka sa iyong kaligayahan. This life is yours to live. And you're in charge of making the most of it. Kapag napansin mo ang katoksikan ng isang tao, magsalita ka at harapin mo sila. Huwag mong palagpasin ang kanilang mga kasinungalingan. Kapag may napansin kang inconsistencies, sabihin mo sa kanila kung ano ang napapansin mo. Hayaan mo silang magpaliwanag para makita mo kung gaano sila kasinungaling. Ang pagbibigay ng iyong oras at atensyon sa mga taong toxic ay nakakapinsala sa iyong buong pagkatao. Palitan mo ang taong ito ng positibong tao. Kung ang isang tao ay nagpapasama sa iyong sarili o pinipigilan ka, hindi mo kailangan ng mga taong ito sa iyong buhay. Mas makabubuti kung titigil ka sa pagbibigay sa kanila ng iyong lakas at oras.